Magandang hapon po mga kapatid. Tayo ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Benny Tuason. Pagsitayo po ang lahat. Diyos ko, ako'y kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat ng nagdarasal dahil lubos kang magmahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawahan at iiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit, sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit ng kamatayan. Sa banal na Eukaristya, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan, hindi lamang sa pagpapakasakit, kundi hanggang sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Halinang tumahimik sandali, ihanda ang ating sarili sa pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako ay iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako ay magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso
ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roon ay mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo ay mahigit pa kaysa buhay, kaya ako ay magpupuri at ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako ay nabubuhay, ako ay magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko ay nakataas. Itong aking kaluluwa ay kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa ay sayo lang manghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasan ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, Alleluia. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari sa inyo, ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaon ay gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So ito'y karugtong ng Ebanghelyo natin noong nakaraang linggo na kung saan tinatanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo kung sino siya ayon sa mga tao. At sabi nga natin, mahalaga yon dahil dumating siya sa punto na papasok na siya sa Jerusalem kung saan kanyang mararanasan ang kanyang paghihirap, kamatayan, at ang pagkabuhay na maguli. At ang sabi ng mga apostoles, siya ay napagkakamalang isa sa mga propeta o mga tanyag na propeta dahil nung panahon yon, ang pinakadakila sa paniniwala at mata ng mga Israelita ay ang mga propeta dahil sila ay pinaniniwala ang sugo ng Diyos. Bagamat sila ay nag-aantay sa isang Mesiyas, hindi nila matanggap na si Jesus ay Mesiyas. At yan ay napagnilayan na sa maraming panahon, maraming beses, no? Dahil nga sa kanyang pagkatao, saan siya sinilang, sino yung ama't ina niya, saan siya nanggaling. No? Dahil ang ideya ng mga Israelita ng Mesiyas ay isang malakas, makapangyarihan, nagugupo doon sa mga Romano o sa mga sumasakop sa Israel. Kaya ang tingin nila kay Jesus ay isa lang sa mga propeta. And in a way, it's true. Totoo yun. Pero siya ang higit sa lahat ng propeta. At nasasabi natin siya ay propeta ng mga propeta. Kung kaya't ang kapalaran ng isang propeta ay dadanasin din ng Panginoon. Ano ba yung isang kapalaran ng mga propeta? Silang lahat ay nasa o pumasok sa Jerusalem at namatay sa Jerusalem. Kaya symbolic, no? Symbolic yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dahil yun din ang kanyang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. At sa puntong ito ng paghahabili ng Panginoon, pinaalala niya sa mga apostoles, sa mga disipulo, na sila ay dapat ding maging propeta. Na sila rin ay inaasahan ng Diyos na magdadala ng kanyang mabuting balita. At yun ang ibig sabihin nung sinabi niya na kung gusto niyong sumunod sa akin, limutin niyo ang inyong sarili. Dahil ang isang propeta ay handang ialay ang kanyang sarili para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Siguro, yung reviewin natin yung ating idea ng propeta. Pag naririnig niyo yung propeta, ano bang inyong pumapasok sa isip? Di ba karaniwan, pagka propeta, sinasabi natin yung nakakahula kung anong mangyayari. No? Usually, that's our definition of a prophet. But that's far from the very meaning of the word prophet. Kung itatranslate po natin yung salitang propeta, galing yan sa wikang Griego o anumang wika, yon. Ang literal translation niya ay tagapaghatid ng salita ng Diyos. At kung babalikan natin ang lumang tipan, yan ang ginawa ng mga propeta. Katulad ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa ngayon. Narinig niyo ba yung kanyang naging karanasan? Ang feeling niya, niloko siya ng Diyos. Siya itinawag para ipahayag ang mabuting balita o ipahayag ang salita ng Diyos. Pero anong naging resulta? Dahil sa kanyang papapahayag, pinagtatawanan siya, kinukot siya.
at pinagtatangka ang pangpatayin. Halos kawawa ang kapalaran ng isang propeta. Kaya dumating sa punto na gusto niya nang tumigil. No? Ayaw niya nang sundin ang gusto ng Panginoon. Pero anong sabi niya? Lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan. Pero, sabi niya, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. You see? That's how a prophet feels. Yung salita ng Diyos na daladala niya ay parang apoy na naglalagablab sa kanyang kalooban. Alam niyo ba yung ganong feeling? When you have that feeling, hindi ka mapapakali. At kailangan ilabas mo. And then, it's not enough. There's another description. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Imagine mo, may apoy sa loob ng buto mo. So, ibig sabihin nun, you cannot but proclaim the Word of God. So, kahit na umaangal na si Jeremias, si Propeta Jeremias, sa nararanasan niya bilang propeta, mas gugustuhin niya pa rin ipahayag. Kasi mas mahirap yung karanasan ng hindi nagpapahayag. Kaya, noong mga panahong yon, ninanais pa ng mga propeta na harapin ang kamatayan kaysa tumigil sa pagiging propeta. No? Di ba? Hinahangad pa nila, sige mamatay na lang ako. Kasi kung hindi nila gagawin, hindi nila kayang indahin ang sakit at pasakit, no, ng pagpigil sa salita ng Diyos. Ganon din si San Pablo sa ating pangalawang pagbasa. Si San Pablo ay berdugo ng mga Kristiyano. At yung kanyang pagbabalik loob, yung conversion niya was at the time when he was on his way to Damascus to kill some Christians. Papatayin niya yung mga Kristiyano. Pero nagpakita sa kanya yung Panginoong muling nabuhay at kinwestiyon siya. Bakit mo pinapatay ang aking mga alagad? And that was the beginning of the conversion of Christ. At sa ating pagbasa ngayon, anong sinasabi niya? Mga kapatid, sabi niya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo. He's saying, giving his message to the Romans. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. See? This is our worship. This is our liturgy. At ano yung liturgy? Ialay ang ating sarili bilang banal at kalugod-lugod na handog sa Diyos. More than money, more than any products, more than anything in this world, the most important offerings we can give to God is ourselves. Ang ating sarili na kalugod-lugod. Ang ating sarili na banal. Ang sinasabi ni San Pablo, katulad ng isang propeta, handa nating ialay ang sarili natin para sa pananampalataya. Handa nating ipalit ang ating buhay, anuman ang maging kapalit nito. Kaya nga sa ating ebanghelyo, di ba? Ano ang may babayad ng tao para mabalik ang kanyang buhay? O anong mapapala mo? Mapasayo man ang lahat, pero wala naman ang iyong kaligtasan. What does it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Ano yung pinupunto ko? Ano yung saan natin dinadala yung ating pagninilay? Na tayong lahat ay tinatawag na maging propeta. Yan ang kailangan ngayon sa ating panahon. Yan ay hindi naman ipinilit. Nung tayo'y binyagan, we shared, binahagi sa atin ni Jesus yung tatlong kanyang function. To be priest, prophet, and king. At isa doon yung prophet, di ba? Para maging pari, ibig sabihin, ipagdasal natin ang isa't isa. Maging hari dahil aalagaan natin ang isa't isa. At propeta dahil ipapahayag natin ang mabuting balita o ang salita ng Diyos sa isa't isa.
It's not just the responsibility of priests. It's not just the responsibility of nuns. Not just the responsibility of servants. It's the responsibility of every Christian. Bawat Kristiyano ay dapat magsilbing propeta. Kaso anong nangyayari ngayon? Dinadala ba natin ang salita ng Diyos? Ang dami nang nangyayari, hindi, halos pipi pa rin tayo, di ba? Ang dami nang ginagawa laban sa ating pananampalataya, wala tayong sinasabi. O kung hindi ka man makapagsalita, dapat gumagawa. We cannot just be silent and be detached from what's happening. Kasi nga, di ba, nakakakaba Nakakatakot ngayon. Kapag nagsalita ka ngayon, titirahin ka. Pag nagsalita ka ngayon, huhukayin ang mga kabulukan mo. Nakakatakot talaga. Kaya marami ngayon tahimik. Hindi makapagsalita dahil may kanya-kanyang baho. At ayaw nilang ang baho nila ay lalabas. Pag nagsalita ka ngayon at ayaw yung sinasabi mo, o anong pupunahin? Sa halip na yung sinabi, pinuna salamin, pinuna yung damit, pinuna kung ano-ano. Ano ba yan? Hindi yata pinakinggan ko ano yung sinabi, di ba? But we have to speak. And if we cannot speak, we have to act. We have to do something. For that is what a prophet is expected to do. Kaya kung siguro merong isang ad na ilalagay ang Panginoon sa langit, isang malaking wanted prophets. Parang sinasabi, hoy mga Kristiyano, anong ginagawa niyo? Magsalita naman kayo. Kung di kayo makapagsalita, abay kumilos kayo. Dahil kayo ang inaasahan ko para magdala ng salita ng Diyos sa bawat isa. Ngayon, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Kaya buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ay maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw, at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanang Kristiyano,
Matuto nawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapabanal din natin ang buong sangnilika. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa amin o na sa amin ay tumubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo taas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Salamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kahanga-hangang lasapin ang pagkupkop mo sa amin. Ito'y iyong inilihim ng dito'y pakinabangin, tanang sa iyo'y kumigiliw. Komonyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo pong lahat para sa isang paalala. Magsiluhod po ang lahat para sa Orasyo Imparata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagpalang Ama, mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo pang lahat para sa paanyaya. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. 2 Corinto chapters 9 verse 7. Mga kapatid, lahat tayo ngayon ay dumaranas ng paghihirap at matinding pagsubok dahil sa tangka ng COVID-19. Mahalaga na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan upang maitaguyod natin ang buhay. Mahalaga rin na hindi natin mapabayaan ang ating buhay espiritual. Asahan ninyo na hindi magmamaliw ang ating simbahan sa pagsasagawa ng mga gawaing pagliligtas ayon sa utos ng Panginoon. Subalit, dahil sa mga limitasyon sa mga pagtitipon at paggalaw natin na dulot ng mga lockdowns, nahirapan ang marami sa atin sa pagbibigay ng mga alay pasasalamat sa simbahan.
Alam naman natin na lubhang mahalaga ang mga alay handog na ito sa pagtataguyod ng ating parokya. Patuloy nating sinusuportahan ang ating mga empleyado. Binabayaran ng tubig, kuryente, at iba pang utilities, maintenance ng kumbento, mga gamit sa sakramento, at marami pang iba. Kaya't hinihikayat muli natin kayo upang ipagpatuloy ang inyong pagbibigay ng mga alay pasasalamat upang makatulong sa gawaing pagliligtas ng simbahan. Mayroon tayong mga offering boxes, GCash at bank accounts at friendship table na mapaglalagakan ninyo ng inyong mga alay. O magsadya lamang sa ating opisina upang malaman ang iba pang paraan ng pagbibigay ng alay. Kinalulugdan ng Diyos ang nagbibigay ng may galak. Inaasahan namin ang inyong pagtugon at kabutihang loob. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.